Mas mataas na yung pagmamahal niya sa Diyos. Kaya syempre po, meron tayong makikita. Ang tatalo sa idea ay idea. Kaya kung meron kang idea na maganda, ang tatalo dyan, mas magandang idea. Kung meron kang design na maganda, ang tatalo dyan, mas magandang design. Kung meron kang pag-ibig na malalim, ang hihigit dyan ay mas malalim na pag-ibig. Kaya kung malalim ang pag-ibig natin sa salapi, pero mas malalim ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi mangyayari na yung salapi na yan ay maging dahilan para ka magkasala dahil mas mahalaga ang pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa pag-ibig natin sa salapi. Meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, na matindi ang pagmamahal mo sa Kanya, pero dahil mas matindi ang pagmamahal mo sa Panginoon, pagka itong taong ito ay ayaw mahalin ang Diyos na minamahal mo, willing kang mawala siya at bitawan siya. Bakit po? Dahil mas malaki na ang pag-ibig mo sa Panginoon kaysa sa Kanya. O kaya ay sa sarili. Kaya ito po ang sinasabi ni Apostol Paul. Idinadalangin ko, alam ni Apostol Pablo kung ano ang nangyari sa kanya. Dati kinamumuhian niya si Jesus. Yung church inuusig niya. Talagang kinakaladkad niya ang mga Kristiyano. Pero nung matutunan niyang mahalin si Kristo, handa siyang mag-alay ng kanyang buhay para kay Jesus. Iniwan niya ang kanyang pagiging pariseo, yung kanyang prestige, yung kanyang reputation, yung kanyang future as influence and so on bilang Pharisee. Baliwala sa kanya lahat ng yon. Katunayan, sabi nga niya, inari kong sukal, basura lamang, dumi lamang. Inari kong dumi lamang nang makilala ko si Kristo. Kaya si Paul talagang na-in love sa Panginoon. Kaya nasabi niya, di ba pagkamahal niyo ang inyong asawa, anong sabi niyo sa inyong asawa? Ikaw ang aking buhay. Pinuno mo ng kulay ang aking daigdig. Wala na akong hahanapin pa. Binusog mo ang aking puso ng kaligayahan. Kontento ako kapag ka ikaw ang kasama ko at ako'y kasama mo. Di ba ganyan ang mag-asawa na maganda ang pagsasama? Nasasabi mo na everything is there. Although you know the imperfections of each of you. Pero dahil ng pagmamahal na nadadama nyo sa isa't isa, parang walang makapasok sa ating lihim na kasiyahan ng buhay mag-asawa. Because this is the intimate relationship of the husband and the wife na hindi kayang unawain ng mga anak. Dahil itong pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa ay higit sa pag-ibig sa anak. Although, mapapansin ninyo, kapag ang relasyon ng mag-asawa ay wala dun sa crux, wala dun sa top level ng pagmamahalan bilang mag-asawa, mas mahal ng magulang ang anak kaysa sa asawa. Iiwan ko ang aking asawa, huwag ko lang iwanan ang aking anak. Pero hindi po yun ang tama doon. Ang tama doon ay mamahalin mo yung asawa nang higit sa yung anak. Pero dumadating po, dahil hindi ganun ang relasyon ng mag-asawa, kaya ito pong sinasabi rito, hindi tama, sabi ng Panginoon, na higit ang pagmamahal natin sa magulang, sa kapatid, sa sarili, sa asawa, sa anak, o kanino man sa mundong ito. Pero kaya nangyayari yon, ang mga Kristiyano ay hindi pa ganun kalago sa pag-ibig. Natatakot tayong mawala ito, mawala ito, mawala ito. Kaya ang panalangin ni Paul sa mga tiga Pilipos, idinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana. Mahalin niyo ang katotohanan, mahalin niyo ang kaalaman, mahalin niyo ang pagkakilala sa Panginoon upang lalo niyo siyang mahalin. 1 John 4:18. So ang pag-ibig po, 1 Thessalonians 1:3. 1 Thessalonians 1:3. Tingnan po natin dito. 2 Thessalonians 1:3. Tungkol po sa pag-ibig. Kaya gusto ko lang po maintindihan nyo mga kapatid, bakit ganyan ka bilang Kristiyano? Bakit madali kang give up? Ba't madali kang umabsent sa pagtitipon? Ba't madali mong pabayaan? Maliban lang po sa ating kapanahunan ngayon. Of course, we understand. Although, pwede nyo pa rin gawin. Conforme sa pag-ibig nga eh. Kasi ang pag-ibig ang
tutulak sa tao na gawin ng isang bagay. So level ng pag-ibig. 2 Thessalonians 1:3. Ito po ang sabi. Kami ay nararapat, mga kapatid, na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo. Gaya ng marapat dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Kanina sa Pilipos, panalangin ni Paul, sumagana kayo sa pag-ibig. Dito naman sa Thessalonica, sabi niya, nakikita ko yung pag-ibig sumasagana. Nakikita ko. Kaya iba yung paglago na nakikita ni Apostle Paul. Sa Pilipos, itinadalangin ko. Pero sa Thessalonica, sabi niya, nakikita ko. Ayan Dahil lang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha. Ayan Dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa inyo, ayun, nagpapasalamat na lagi dahil sa inyo. Okay, lumalaking lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba, sa inyong lahat ay sumasagana. So, growing sila in love with one another also. Kaya ang pag-ibig po lumalago, lumalalim, lumalawak, tumitibay, tumatatag. Ngayon, kapag ka lumago na po ng lumago, ito po ang aabutin natin. 1 John chapter 4 verse 18. 1 John chapter 4 verse 18. Di ba kapag ka mahal na mahal mo ang isang bagay o isang tao o isang lugar o isang posisyon, mahal na mahal mo yun, ayaw mong mawala sa'yo. Natatakot kang mawala. Pero kapag ka lumago ka sa pag-ibig at naging ganap ang pag-ibig mo sa Panginoon, umabot ka sa hustong sukat ng pag-ibig. 1 John 4:18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Maliwanag po, di ba? So kung ako po ay hindi pa mature sa pagmamahal, sa pag-ibig, marami akong fears sa aking buhay. Kaya kung ang pagmamahal sa ating sabihin nating Panginoon na pinag-uusapan natin ngayon, hindi pa po tayo nag-matured. Kinakailangan pa po tayong lumago. Marami tayong katatakutan. Pero ang sabi ng Bible, kapag ka ikaw ay nag-mature sa pag-ibig, ang pag-ibig na yan ang nagpapalayas ng takot. Kaya kapag kamahal natin ang ating bayan, iniibig natin ang ating lupang sinilangan, ang mga kawal natin na lumago sa pag-ibig, tinrain silang mahalin, ipagtanggol ang saligang batas, ang karapatang pantao, ipagtanggol ang kalayaan ng mga Pilipino. Tumatakas na sa kanila yung takot, hindi na sila natatakot, handa na silang magbuwis ng buhay. Naging ganap na sila. Samantalang tayo, kung nakakita tayo ng away dyan, malalayo tayo, iiwas tayo, hahanap tayo ng lulutas niyan. Bakit? Sa ganung area ng pag-ibig, hindi pa po tayo ganung kalago. Ngayon, dun po sa pag-ibig natin sa Panginoon na pinag-uusapan natin, na ito po ay lumalago ng lumalago. Kaya ang sabi po rito ng Panginoon, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Ibig sabihin po, kapag ka-anak ng Diyos, imposible na hindi mo mamahalin ang Panginoon. Imposible. Ang posible, mahalin mo siya nang hindi pa ganap. Yun ang posible. Pero meron kang pagmamahal. Kaya nga, dahil ng pagmamahal mo, sumunod ka sa tubig ng bautismo. Nawala yung takot mo na pagtawanan ka ng kaibigan, na mapaiba ka sa kamag-anakan, makutya ka ng iyong mga kapitbahayan. Nawala yung takot na yon. Bakit? Minahal mo na ang Panginoon paano ba natin mamahalin ang Panginoon? Tingnan po natin. John chapter 14. John 14. Verse 15. 14-15. Paano natin mamahalin ang Panginoon? Ito po ang sabi, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. So, ang pag-ibig sa Diyos ay naipapahayag sa pamagitan ng pagsunod sa utos. Kung paano kung yung iniutos ng Panginoon ay tatawanan ka ng tao? Paano kung iniutos ng Panginoon mapapahiwalay ako sa aking kamag-anak? Kasi pag nagpabautismo ko, mapapawala ako sa kamag-anakan ko.
sa kinamulatan ko kung sino man. Kung ano man yung kinamulatan kong yan. Pag ako'y nagpabautismo, sumunod kay Kristo, magiging kakaiba na ako sa mga kaibigan ko, sa mga kumpari ko, sa mga kumari ko, sa mga nakakakilala sa akin. Baka ako pulaan, tawanan, kaawaan, laitin, itanggihanan. Pero kapag ikaw ay nagmahal sa Panginoon, willing ako, handa ako. Kaya yun po tinatanong ko doon sa mga binabautismuhan bago ko po bautismuhan. Kaya bago ko bautismuhan, maliwanag ba sa iyong kaligtasan? Opo. Ikaw ba'y nagsisi ng kasalanan? Tinanggap mo si Kristo ang tagapagligtas? Opo. Ikaw ay kumikilala na si Kristo ang Panginoon ng iyong buhay? Handa kang manindigan para sa Kanya? Opo. Okay, sige. Kahit ikaw ay laitin, pagalitan ng mga tao, dahil sa pagsunod mo kay Kristo, handa ka bang sumunod? Opo. Ayun. Kaya ganyan po yan, ha? Sasabi dito ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. So the way to love God, to show that we love God, is to obey His commandments. Now, chapter 14 pa rin, verse 21. Verse 21. 21. Sabi dito sa English Bible, o sa Tagalog, andyan ha, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. Hindi po yung mga nag-aalay ng bulaklak. Hindi ka mo nag-aalay ng bulaklak, pagkatapos mag-aalay ng bulaklak, diretso sa pagtaya sa loto, sige ang pagsusugal. Wala po yun, forma lang yun. Pag sinabing susunod ka sa utos, sabi niya, he that had my commandments, plural, and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. 23, verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Verse 24. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. Kaya niliwanag ng Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. At ang pagkamuhi sa Panginoon o hindi pagmamahal sa Kanya ay ang hindi pagsunod sa Kanyang mga utos o kalooban. Kaya dito sa ating talata, if any man love not the Lord Jesus Christ, itakwil ninyo. Kung merong sino mang tao na ang kanyang practice sa kanyang buhay ay hindi sumunod, hindi magmahal, hindi mag-ingat ng kanyang salita at ito'y gawin, itakwil ninyo. Yun ang ibig sabihin ng anathema. Kaya nakita po natin, paano, yun ang una natin, paano ba malalaman ang nagmamahal sa Panginoon? Yun po yun, binasa natin. Paano ba malalaman ang nagmamahal sa Panginoon? Sa kanyang ginagawa. Huwag ang tingnan natin ay yung sinasabi. Ang tingnan natin yung kanyang ginagawa. Yung kanyang ginagawa, ang sinasabi natin sa ating kasabihan, action speaks louder than words. Action is a better evidence than singing in the choir, than rendering a solo number. Ang titingnan natin, hindi yung bibig, yung lakad sa buhay. Amen? Ano? Kahit sabihin kong mahal ko ang Diyos, tapos ang lakad ng aking buhay ay iba. Yung aking ginagawa, ang magpapatunay kung minahal ko nga ang Panginoon o hindi. Kung minahal natin ang Panginoon o hindi, hindi po yung sinasabi, kundi yung ginagawa. Kaya kung ang sinasabi ay waring sinasabi dahil ng pagmamahal sa Diyos, pero lumalabag sa salita at espiritu ng salita ng Diyos, ang gawang yon ay hindi gawang pagmamahal. Ang salitang yon ay hindi salitang pagmamahal sa Diyos. Kaya itong sinasabi ng Panginoong Hesus, makikilala natin, again, titingnan po natin, verse John 14:21, 22, sabi niya, si Judas,
hindi Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa aming kamagpakahayag at hindi sa sanglibutan? 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Tingnan niyo po, no? Saan ang Panginoon panatag mag-manifest? Saan ang panahon, sabi niya, ako'y mananatili sa kanya, ako at ang aking Ama, gagawin namin siyang aming tahanan. So in the very presence of God, yung favor of God, mahahayag po sa atin. Siyempre, ang Diyos nasa langit. Pero sabi niya, gagawin ka naming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin. Kaya kita niyo po, panatag ang Panginoon, kung baga sa salitang tao. Panatag ang Panginoon na maging kasama niya ang isang tao na nagmamahal sa kanya na tagatupad ng kanyang utos. Panatag ang Diyos sa ganung tao na lagi niyang kasama araw-araw. Sino ba naman ang gusto mong sasama sa iyo araw-araw na lagi kayong magkaaway? Lagi kayong magkagalit? Lagi masama loob mo? Laging sasaktan ng kalooban mo? Lagi kayong magtatalo? Sino ang gusto na lagi niyong kasama sa bahay ay ganyan? Kaya ito po'y pananalita na sinasabi ng Panginoon sa atin na kung may mga mananampalataya na minamahal niya ang Panginoon ay panatag na sa atin siya'y mananatili sa ating buhay. Pangalawa, bakit hindi sila magmamahal sa Panginoon? Bakit may mga taong hindi makuhang mahalin ang Panginoong Hesus? Nauna po titignan natin John chapter 8 verses 43 to 45. John 8:43 hanggang 45. Bakit hindi sila magmamahal sa Panginoong Hesus? Kasi ang sabi po ng ating talata sa unang Korinto, if any man love not the Lord Jesus Christ, bakit naman? May mga taong hindi magmamahal sa Panginoong Hesus. Bago sabihin ang 1 Corinthians 16:22, pinag-usapan na yung 1 Corinthians 15, si Kristo'y namatay para sa atin. At tayo'y bubuhayin niyang muli. Bibigyan tayo ng bagong katawan. Bibigyan tayo ng tirahan sa langit. Bibigyan tayo ng maluwalhati. Pagtatagumpayan ng kamatayan, biruin niyo yung gagawin sa atin na kanyang kabutihan. Plus, sinabi pa po dito sa 1 Corinthians chapter 16, iba't ibang klase ng mga tao, iba't ibang Kristiyano, pamilya at individual na mga naglingkod sa Panginoon, nagtapat, ibinigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Bago niya sabihin, if any man love not the Lord Jesus Christ. Kaya ang tanong natin, sa buong kabutihan ng Panginoon at sa mga taong nagmahal sa Panginoon, ano't meron pa rin mga taong hindi magmamahal sa Panginoon? Bakit sila hindi magmamahal sa Panginoong Hesus? John 8:43 hanggang 45. Sabi po rito ng Panginoong Hesus, why do ye not understand my speech? Sa Tagalog, bakit hindi ninyo, yung Tagalog, kapatid, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Bakit po kaya? Kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. 45. Ngunit dahil sa sinabi ko ang katotohanan, hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Bakit po? Sapagkat ang mga taong hindi magmamahal sa Panginoon ay ang mga taong hindi pa nakaranas ng muling kapanganakan. Nananatili pa silang katulad natin nung una, mga anak tayo ng dyablo. At ang mga magustuhan natin, yun ang ginagawa natin. Independent tayo sa Diyos. Ayaw natin ng batas ng Diyos. Ayaw natin ng pinasusunod tayo sa gusto talaga ng Diyos. Kaya kapag yung gusto natin, sinanungat ng gusto ng Diyos, kahit mabasa pa natin, hindi natin susundin ito. Susundin natin yung ating kinagisnan, yung sabi ng ating kaibigan, kung ano yung acceptable sa mundo. Yun ang gagawin natin. Pero kapag kamahal mo ang Panginoon, hindi. Sasalungat ka sa mundong ito. Yan ang mangyayari. Kaya
ang mundong ito, ang daming ibinabawal, ang daming inaayunan, nalabag sa salita ng Diyos. Magiging kasalungat ninyo ang sanlibutan. Magiging kasalungat ko ang sanlibutan. Lahat po ng magmamahal sa Panginoon. Kaya ang isang dahilan kung bakit ang mga tao hindi magmamahal sa Panginoon ang tama at dapat, sapagkat hindi pa nakaranas ng muling kapanganakan. Kinakailangan po ang tao ipanganak na muli. Dahil pagka tayo hindi pa ipinapanganak, minsan pa lang tayo pinanganak sa laman, yung kalikasan natin, likas na makasalanan po, minana natin kay Adan. Likas na matutol tayo. Now, tingnan po natin, pagka tayo ay nasa laman. Romans chapter 8. Punta po kayo sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Saan na yan? Romans chapter 8. Verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind, yan po yung makalaman, makasarili. Because the carnal mind, sa Tagalog, verse 7 kapatid, 8:7, sa Tagalog, tingnan natin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Hindi nagpapasaklaw at hindi maaari ang laman magpasaklaw sa espiritual. Iba ang gusto ng laman, iba ang gusto ng Diyos. Sabi nga, kung paanong kataas ng langit sa lupa, ganyang kataas ang agwat ng pag-iisip ng Diyos sa tao. Kaya kinakailangan natin, hindi tayo makaka-adjust. Kaya makikita natin, yung mga astronaut, pagka pumupunta sa outer space, nagsusuot sila ng space suit. Bakit po? Kasi ang kanilang katawan, hindi akma, hindi sapat para maipamuhay mo sa outer space. Kinakailangan mag-adjust ka, mag-upgrade ka ng katawan na pang-outer space. Ganon din po mga kapatid, yung pamumuhay sa pag-iisip na makalangit, hindi natin maipamumuhay dito sa lupa. Kinakailangan maipamuhay natin yung kaisipan ng langit, kinakailangan baguhin po ang ating kalikasan para mangyari yon. Kaya kinakailangan po ang muling kapanganakan. Kaya hindi lang basta pagpasok sa simbahan. Hindi lang basta pagpapabautismo. Hindi po. Kinakailangan talagang nakaranas ng muling kapanganakan. Kaya hindi yan pwedeng dayain. Hindi ko mo nakabihis ako ng pangsimba, may dala kong Biblia pagsimba, ang awiting ko ay awit sa simbahan, ang mga bokabularyo ko ay bokabularyo ng simbahan, ako ipinanganak ng muli. Hindi po. Naalala niyo po, si Judas, preacher, si Judas, may greatest pastor. Nasa kanya ang pinakamahusay na pastor, si Jesus. Nasa kanya ang pinakamakapangyarihang leader, si Jesus. Nasa kanya ang pinakamahusay na teacher, si Jesus. Pero si Judas po hindi naligtas. Komo, nasa kanya ang mahusay na pastor. Kaya hindi komo mahusay ang pastor, ligtas yung mga miyembro. Hindi ho ganon. Kinakailangan po bawat isa, pastor at miyembro, ipinanganak na muli. Kaya kapag kaanturo, ang dugo na kay Kristo, dugo ni Maria, ang dugo ng tagapagligtas na pinagtitiwalaan natin, kapag kaganon, dugong makasalanan, hindi makapagliligtas. Ibig sabihin, yung nagtuturo at mga tinuturuan na gano'n ng paniwala, hindi pa po ligtas yun. Kasi ang pinagtitiwalaan nila ibang Jesus. Jesus na ang nananalaytay ay dugong makasalanan. Hindi po ganon. Kaya, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. Kaya sabi niya, because I tell you the truth, you believe me not. Hindi mangyayaring paniwalaan yung katotohanan kasi hanggang ngayon, anak ka pa rin ng dyablo. Yun ang nangyayari sa kanila. Kaya ang isang dahilan kung bakit hindi ng tao mamahalin ng Panginoong Hesus, hindi nila matatanggap ang katotohanan dahil hindi pa po sila nakaranas ng muling kapanganakan. They cannot adjust. Kung anong sinabi ng Bible, susundin. Hindi sila maka-adjust. Hindi nila makuha ang kahulugan at ang tamang pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya,
Meron talagang mga taong hindi magmamahal sa Panginoong Hesus. At paano po magmahal? Sundin ang kanyang mga utos. Pangalawa, bakit may mga taong hindi magmamahal? Letter B, Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Tingnan po natin ang Ezekiel 36, 26 at 27. Ezekiel 36, 26 at 27. Sabi ng Bible, a new heart also will I give you. A new heart. Kaya hindi po pwede na kung ako ay nasa lumang kalikasan, taglay ko ang lumang kalooban, mamahalin ko ang Panginoong Hesukristo. Kinakailangan ko po para matutunang mahalin ang Panginoon. Kinakailangan ko ng bagong puso. So may mga tao na hindi po magagawang mahalin talaga ang Panginoon. Lagi yang may karibal, laging may kinatatakutan na hindi niya maiwan para hindi niya masunod ang kalooban ng Diyos. Laging merong hindi maiwan, kinatatakutang iwanan sapagkat yung puso nahahayag na hindi pa nagbabago. Kaya ang pusong nabago, mga kapatid, kaya ang sabi rito, saan ang gagaling yung bagong puso? Hindi nakukuha yan sa pagbabagong buhay. Yung turning over a new leaf. Nagbabagong buhay ka, hindi na ako magiinom, hindi na ako magsusugal, hindi na ako gaganito, hindi na ako maggaganito. Hindi po yan. Yan po yung pagbabago lang ng ginagawa. Pero yung pagbabago ng puso, ang sabi rito ng Bible, a new heart also will I give you. Ang Diyos po ang gumagawa nito. Nagkakaroon talaga ng miracle, a change inside the heart of a sinner. Isang taong nagsisi at nanampalataya, nagkakaroon siya ng new desire na walang ibang lugurin kundi ang Panginoon. Kaya umaayos dahil, Lord, ano ba ang kalooban mo? Sa buhay may asawa. Nag-a-adjust siya ngayon, kaya nagiging mas mabuti siyang asawa. Nagiging mas mabuting ama, nagiging mas mabuting anak, nagiging mas mabuting trabahador. Bakit po? Yung kanyang puso, ang hinahangad niya na, nag-a-adjust siya dun sa kalooban ng Diyos. Yun na ang gusto niyang sundin. Kaya halimbawa, nababasa niya sa Bible, yung mga salitang, si Daniel, hinanapan ng pagkakamali, walang nasumpungang mali ang mga katrabaho sapagkat Daniel has an excellent spirit in him. Iba yung attitude ni Daniel. Talagang godly si Daniel. Talagang honest si Daniel. Kaya kahit hanapan ng mali, wala, hindi makita. Excellent spirit si Daniel. So, ikaw bilang mananampalataya, meron kang bagong puso. Dinidesire mo yun, yung nakita mong inaayunan ng Diyos, Lord, give me an excellent spirit or attitude. Mold me like Daniel. Ganyan, no? Nababago yung prayer mo. Nagiging bago ang pattern mo. Lord, mold me like Paul. To live is Christ, to die is gain. Lumalalim yung conviction mo ngayon. Lord, gawin niyo po ang pamilya namin, kagaya ng pamilya ni Fortunatos. No, they addicted themselves sa ministry. Gusto ko, Lord, yung pamilya namin, merong godly addiction to serve God. No, parang lagi namin hinahanap na maglingkod. Hindi kami kontento, hindi kami masaya. Gusto namin yung epekto ng paglilingkod at gusto namin paglingkuran ang Diyos. Oh, di ba? Hinahanap ng katawan ang paglilingkod sa Diyos. Nakita mo tama yun eh. Kaya nagbabago ngayon. Kaya niyayaya mo, mga anak mo, lahat, kasambahay mo. Bakit po? Yung puso ang nagdadrive sa iyo ngayon. Kaya sabi dito, I will give you, a new heart also will I give you, and a new spirit. Verse 27, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my commandments, my judgments, and do them. Why? Paano nangyari? New heart plus new spirit inside. Bagong puso, plus may bagong espiritu na nananahan na naghahari sa iyo, pinalalakat ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang nangyayari sa inyo.
So sa mga mananampalataya na nagmahal sa Panginoon, yun ang nangyari. Binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong espiritu na nananahan sa atin at pinalalakad niya tayo sa kanyang mga palatuntunan. Yan po ang nangyayari. Mga kapatid, imagine ninyo, kung ito nangyari sa mga taong naroon sa PhilHealth, yung bilyon-bilyon na yon, hindi mawawala ng ganun yun. Kung yung mga drug pusher, drug lords, maranasan ito, magkaroon ng bagong puso. Kaya yung dating mga drug lords, kumbaga, kagaya ni Zacchaeus, na maniningil ng buwis, na yumaman sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan. Nakita niyo naman ang nangyari kay Zacchaeus. Sabi niya, kung ako'y nakasingil ng sobra, ibabalik ko ng 4 na ulit. At kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahihirap. What a change! Dati ang gusto niya, kumuha ng kumuha, pasakanya ng pasakanya. Ngayon, ang gusto niya, maging tapat at maging matulungin sa kapwa. Nagbago ang puso. May bago ng espiritu. Yan po ang kailangan natin. Pero bakit hindi ng mga tao mamahalin ng Panginoon? Isa pong magpapakita ng katotohanan ng kanyang kalooban na siya hindi binago ang puso at walang espiritong nananahan, yung hindi niya mamahalin ang Panginoong Hesukristo. Hindi simbahan ang pinag-uusapan natin. Kaya ko lang mamahalin ang simbahan dahil minahal ni Kristo ang simbahan. Kaya ko mamahalin ang aking magulang dahil minahal ni Kristo ang lahat ng tao, ang aking magulang. Iniutos niya mahalin o sundin ang aking magulang. Kaya ko lamang susundin ang ating mga namumuno. Sabi ni Jesus, maging masunurin tayo sa mga namiminuno sa atin. Dahil ng bagong puso at espiritu, mamahalin natin ang Panginoon. Kung walang bagong puso, walang espiritu, hindi mamahalin ang Panginoon. Pangatlo, letter K. John 3:18 hanggang 21. John 3:18 hanggang 21. Bakit may mga taong hindi magmamahal sa Panginoon? Ang una natin, paano natin malalamang nagmamahal sa Panginoong Hesus? Kapag iniingatan ng kanyang salita at ito'y kanyang ipinamumuhay o sinusunod. Ano man ang sabihin ng mga tao, pagmamahal na higit pa sa lahat ng aking minamahal. Kaya hindi hadlang ang sino mang ating minamahal at hindi sila magiging hadlang para magawa ko ang kalooban ng Diyos dahil mas mahal ko ang Diyos kaysa sa aking minamahal dito sa lupa. Yun yung pagmamahal ng pagsamba. Ngayon, merong mga tao na hindi magmamahal sa Panginoong Hesus. Kahit na ang Panginoong Hesus ay napakabuti sa atin. Dahil, una, hindi nakaranas ng muling kapanganakan. Pangalawa, walang bagong puso at walang espiritu ng Diyos na nananahan sa kanyang kalooban. Pangatlo, 3:18. Sino pa ang hindi magmamahal sa Panginoon? Talatang 18 hanggang 21. Ito po ang nakalagay. He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Ang sabi sa Tagalog, sapagat ang bawat isa sa talatang 20 na gumagawa ng masama ay namumuhi sa liwanag, ni hindi lalapit sa liwanag, baka ang kanyang masasamang gawa ay masaway. Kaya may mga taong hindi magmamahal sa Panginoon. Hindi nila iingatan ito. Hindi sila interesado sa Bible. Hindi nila talaga pagsisikapang sundin ang nakalagay dito dahil pagka ako'y lumapit dito, yung mga mali kong gawa o masasama kong gawa ay sasawayin ako. May mga tao pong ayaw magpasaway. Ayaw nilang ihinto ang kanilang kinagawiang mali. Ayaw nilang ihinto yung kinagawian nilang natutuwa sila, nasisiyahan sila kahit na mali. Kaya kapag kami sasaway sa akin, lalayo ako sa taong yan. Kapag kakasama ko yan, lagi akong sinasaway.
Lagi akong sinasabihan. Kaya ayaw ko lagi kasama yan. Kaya kapag kama na, teka muna, para hindi tayo magtalo, ay wag mo na akong sawayin. Hayaan mo na lang ako dito sa aking gusto. Ganyan ang mga katwira ng mga tao na hindi alam ng taong yun minsan na yung kanyang pananatili sa mali ay isang pagsasabi sa kanyang gawa. Hindi man niya sabihin ng kanyang bibig. Pero sa kanyang gawa, sinasabi niya, hindi ko mahal si Jesus. Dahil hindi ako magpapasaway sa kanyang salita. Anong sabi ng talata natin sa 1 Korinto 16? Ang sino mang hindi magmamahal sa Panginoong Jesus, let him be anathema. Let him be accursed. So may mga tao talagang hindi magmamahal sa Panginoon. Ngayon, yung mga taong yan, dapat nating iwasan. Dapat kayong hindi maimpluwensyahan. 1 Timoteo Kapitulo 5, talatang 22. Basahin po muna natin ang 1 Timoteo 5:22 sa Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. Huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay. Yan, ha? Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya kung meron tayong kakayanang ibinigay ang Diyos, yung makapag-ingat tayo na makaramay sa kasalanan ng iba. Huwag tayong maging partakers of other men's sins. Sabi sa 1 Timothy 5:22. Paano ba tayo nagiging partaker? Paano ba tayo nakakaramay ng mga taong gumagawa ng kasalanan? Example po, 2 Samuel 13:5. Sa pamamagitan ng pagpapayo. Kapag kayo makikinig sa mga payo ng mga taong ito, i-involve kayo sa kasalanan. Tuturuan kayong gumawa ng kadayaan o ng pagkakamali. Tuturuan kayong gumawa ng kasalanan. Papayuhan kayo. Ito ang nangyari. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong makiramay sa kasalanan ng iba. 2 Samuel 13:5. At sinabi ni Jonadab sa kanya, si Jonadab, ang kausap niya, si Amnon. Si Amnon. Sabi niya rito, mahiga ka sa higaan. Kasi si Amnon, meron silang kapatid, si Tamar. Maganda si Tamar. Ngayon, kahit sila half-brother, half-sister, nagkakagusto siya kasi si Tamar, kapatid ni Absalom. Kilala niyo naman si Absalom. Guwapong-guwapo. Gandang lalaki ni Absalom. So si Tamar, napakagandang babae din. Si Amnon, na anak ni David sa ibang babae, nagkakagusto kay Tamar. Ngayon, humingi siya ng payo. Ang nagpayo sa kanya para maisagawa niya yung kanyang balak, si Jonadab. At ito ang sabi ni Jonadab. Sinabi ni Jonadab sa kanya, mahiga ka sa iyong higaan at magsakit-sakitan ka. At pagka ang iyong ama ay naparoon upang tingnan ka, sabihin mo sa kanya, sabihin mo kay Haring David, isinasamo ko sa iyo na bayaang ang aking kapatid na si Tamar ay pumarito at bigyan ako ng tinapay na makakain. Ibig sabihin, ang mag-nurse sa akin si Tamar. Dad, si Tamar ang padala niyo rito na mag-asikaso sa akin. Magpapakain, parang siyang nurse. At maghahanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita at kanin sa kanyang kamay. Gusto kong siya ang magsusubo pa sa akin. Dahil magkapatid, walang iniisip yung tatay, edi okay. Pero sa kwentong yan, pinwersa ni Amnon si Tamar. Pinagsamantalahan niya yung kanyang half-sister. Yan ang nangyari dyan. Pero paanong naisip ni Amnon ang ganung kasalanan? Payo ni Jonadab. Alam niyo po, may mga tao na hindi nila gagawin ang ganung kasalanan kung walang nagpayo ng masama.
Tama po ba? Amen? Kahit sa trabaho, kahit sa negosyo, kahit sa mga transaksyon, kahit sa mga usap-usap ng magkakaibigan, kayan man ay matatanda, kayan man ay mga kabataan, kapag ka meron diyang tagapayo na masama ang kaisipan at meron siyang pinayuhan ng masama, at yung taong yon ay nakiramay sa kasamaan ng kanyang tagapayo, magdadamay-damay sila. Pare-pareho silang gagawa ng kasalanan at magkakampi-kampi sa kasalanan. Kaya na sinasabi ng Bible, kung mahal mo ang Panginoon, kung mamahalin natin ang Diyos, at sa Kanya tayo nakatutok, mga kapatid, kapag pinapayuhan ka ng masama, hindi ka aayon sa kasamaan. Bakit po? Mahal kita, kaibigan, mahal kita aking magulang, mahal kita aking asawa, pero mas mahal ko ang Panginoon. Hindi ikaw ang aking sasambahin, ang Diyos ang aking sasambahin. Doon nagkakahiwalay ang magkaibigan sapagkat ang pwedeng tumaas, gaano man kita mahalin, gaano man kita pahalagahan, kapag ka ang Diyos ang ating lalabagin, maghihiwalay tayo ng landas. Yan po ang paninindigang Kristiyano. Mas mahal mo ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, ni Apostle Paul, ang sino mang hindi magmamahal sa Panginoong Jesus, itakwil ninyo. Hindi ko aariing mabuting kaibigan ang sino mang tao na tuturuan ako na gumawa ng kasalanan. Hindi ko aariing mabuting kaibigan ng aking mga anak. Ang magpapayo sa aking mga anak ay tuturuang ibuyo ang aking mga anak ng matalinong paraan ng pagkakasala. Mga taong matalino, biro yung talino ni Jonadab. Magsakit-sakitan ka. Tapos ang i-request mo mag-aalaga sa iyo si Tamar. Pagka naroon na si Tamar, ayan na, pagkakataon mo na. May iwan na kayong dalawa sa kwarto. Rapin mo na. Pagkakataon, bahala ka na dyan. Parang gano'n eh. At kuhang-kuha ni Amnon yung idea. Kailan niyo po, pagka kayo nakahalata na kayo'y may mga kaibigan o mga kasama, nai-influensyahan kayo at bibigyan kayo ng idea para gumawa ng kasalanan, make a stand. Love the Lord Jesus Christ rather than our friend. So huwag kayong magiging kabahagi ng kasalanan ng iba. Ang ikapapayapa ng ating pamilya, ang ikagaganda ng relasyon ng mag-asawa, ang ikagaganda ng relasyon ng magulang at ng anak, kapag ka silang lahat ay hindi nakiramay sa kasalanan ng iba. Makiramay tayo sa mga namatayan, huwag tayong makiramay sa kasalanan ng iba. Amen? Pangalawa, Proverbs 1:10. Paano ba? Sabi ng Biblia, huwag kayong makiramay sa kasalanan ng iba. Paano ba yun nangyayari? Kapag ka pinapayuhan po tayo ng mga taong makasalanan. Pangalawa, Proverbs 1:10. Ito po ang sabi, anak ko, kung ikaw ay hiyakayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Ini-entice ka, alika, sama ka sa amin. Join us. Marami kami, hindi tayo mahuhuli. Mabibigat ang ating koneksyon dito. Yung nasa top, ang ating kasabwat dito. Alika, sumama ka sa amin. Ang laki ng kikitain natin dito. Naku, yan ang nangyari sa PhilHealth. Mga top brass yung kanilang mga kasamahan eh. Hindi mga tauhan lang na janitor ang hindi ito pinlano ng mga janitor eh. Tsaka ng security guard eh. Pinlano to ng mga top notcher. Top ranking. Mahuhusay. Kaya my son, if sinners entice thee sa trabaho, sa negosyo, sa barkadahan, sa anumang fellowship, anumang pagsasama-sama, anumang pagsasalo-salo, anumang pagiging pagkakaibigan, ini-entice ka, niyayaya ka. Sabi ng Bible, meron kang choice, anak ng Diyos. Huwag mong pahintulutan. Learn to say no. I'm not interested. Consent daw not. So, number 1, by wrong counsel.
Number 2, by, pagyaya, pag-entice, by enticing, pangaakit. Pangatlo, andiyan ba? Nakita niyo po ba yung outline dyan? Nakikita niyo ba? Teka, tagalogin ko po dito. So, maling payo sa kapwa. Pangalawa, maling panghikayat sa tao na magkasala. Proverbs 1:10. Pangatlo, 1 Samuel 3:13. Paano pa tayo nagiging kabahagi ng kasalanan ng iba? Para makaiwas po tayo. Dahil mahal natin ang Panginoon, iiwas tayo, unahin natin ang pagmamahal sa Diyos. Paano tayo makaiwas? 1 Samuel 3:13. Sapagkat aking isinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sambahayan. Si Eli po ito. Magpakailanman. Dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman. Sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdadala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinasangsala sila. Nagiging karamay ang magulang ng kasalanan ng anak kapag ka ang magulang naalaman niyang ginagawang mali ng anak, hindi sinasaway ng magulang ang anak. Nagiging karamay, nagiging kasabwat, nagiging kasangkot ang magulang sa kasalanan ng kanyang mga anak. Yan ang nagalit ang Panginoon kay Eli. High priest po ito, Siya ang pinakapuno sa bahay-sambahan. Yung kanyang mga anak, gumagawa ng mali, alam niya nang gumagawa ng mali, hindi niya sinasangsala, hindi niya pinatitigil sa kanilang mga ginagawang mali. Kaya nagalit ang Panginoon. Kaya tayo po, mga magulang, isa po sa ating katungkulan ay pahalalahanan, pigilan, patigilin o disiplinahin ang ating mga anak kapag sila ay alam nating gumagawa ng kasalanan. Pang-apat, Roma 1:18 hanggang 32. Pag binasa niyo po ito, Roma 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan, lahat ng kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Biruin niyo po yan. Ang pinatitigil nila yung tama sa pamamagitan ng pagpupursige sa mali. Biruin niyo yan, Ipinagdidiinan yung mali. At ang sabi rito, sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Then, tuloy niyo po, sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila, alam naman nila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa na ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niliwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Kagabi may pinakikinggan po ako, ipinagtatanggol niya yung mga rebulto. Tagapagturo ng simbahan, pinagtatanggol niya. Alam niyo po ang kinuha niyang talata, ang aming Diyos ay Diyos na bato. Kasi our God is the rock. Rock daw ang Diyos. Kaya sabi niya, walang masama kung kami gumagawa ng rebulto kasi ang Diyos ay bato. Hindi pong pinag-uusapan doon, literal na si Kristo ay bato. Sabi niya, sila ay nagsiinom sa ilang sa bato. At ang batong yun ay si Kristo. Alam niyo po yun, di ba? 1 Corinthians chapter 10. Okay, tingnan po natin yun. Medyo para makita po natin. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 10. That rock is Christ. Saan po yan?
That rock is Christ. 1 Corinthians 10:4. Tama. Sabi niyan, and did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock. Maliwanag naman po, di ba? Hindi literal rock, spiritual rock. Binabanggit yung literal na bato na ininuman na pinalo ni Moses. Literal na bato, pinalo ni Moses, na yung batong yun, mayroong spiritual teaching. Na kung paano sa pamamagitan ng literal na bato, gumawa ng himala ang Diyos na lumabas ang tubig para makainom ang Israel. Meron naman pong tubig ng buhay. Hindi literal na tubig, tubig ng buhay. Sa pamamagitan naman ng spiritual na bato, yung pinanggagalingan ng spiritual na tubig, si Kristo. Kaya si Kristo po hindi ginagawa ng rebultong bato para masabing si Kristo ay bato. Mali po yun. Maling interpretation, pagtatanggol sa mali. Kung mo nakitang rock, walang masama sa mga rebulto kasi si Kristo daw ay bato. Nakalagay dito, spiritual na bato si Kristo, hindi literal na bato. At pag sinabing bato, na pundasyon ng simbahan, hindi bato na nabubuhat, ito po'y bato na kaya mong magtayo ng syudad sa ibabaw. Parang Soldier's Hill, nang ilalim ay bato. Yan po ibig sabihin na pwede kang magtayo ng village sa ibabaw. Parang ganyan. Yan po yun. Hindi yung batong nabubuhat lang. Kaya ano po yan? Verse 32 na. Sabihin na natin. Romans 1:32. Laktawan na po natin para makuha natin yung pinakahuli. Romans 1:32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan yung mga nagsisigawa ng mga yaon. Hindi lang nila ginagawa, kinatutuwaan pa, pinupuri pa. Kaya paano tayo nagiging kabahagi ng kasalanan ng iba kapag merong maling pagsang-ayon ayon sa kasalanan? Kasalanan na sinasang-ayunan pa natin. Di ba minsan ganun yung mga magulang, napaaway. Ito anak ang kutsilyo, sige, saksakin mo. Ay, maganyang magulang eh. Sige anak, ito ang kutsilyo, sige, balikan mo, tagain mo. Mali na nga eh. Okay po. Kaya ang hindi magmahal sa ating Panginoon, kung mahal natin ang Panginoon at matutunan ng mga mananampalataya at ng mga taong mahalin ng Panginoon, hindi tayo sasang-ayon sa mga kasalanan. Kasi nasabi ng Panginoon, ang sino mang hindi magmahal kay Jesus, let him be anathema. Pangatlo, Roman numeral number 3. Ano ang kahihinatnan ng hindi nagmamahal sa Panginoong Jesus? Ano ang kahihinatnan ng hindi magmamahal sa Panginoong Hesus? Ang sabi po ng Bible, let him be anathema. Pag sinabi mong anathema, rejection. Actually, salitang anathema, it has the message or the concept of devoted. To be devoted. Na kapag sinabing anathema, itakwil, i-devote para sa kapahamakan. Ilaan sa kapahamakan. Hayaan nyo na sila'y mapahamak. Kung meron talagang pinili nila, kinusa nila, pinanindigan na nila na hindi sumunod sa Panginoon, hayaan nyo na silang mapahamak. Tanggapin nyo na may mga taong hindi mamahalin ng Panginoon, hayaan nyo na. At alam nyo ng Panginoon. Pero may karugtong, di ba? Anathema, Maranatha. Ang Maranatha, Jesus is coming or the Lord is coming. Hayaan nyo na sila. Kung merong mga taong tahasang inaayunan ng kasalanan, magkakasabwat sila sa kasalanan, sumasagana sa kasalanan, pinababayaan ang kasalanan, hinihikayat ang iba sa kasalanan, pinapayuhan ng iba na magkasala, hayaan nyo sila. Ang Panginoon ay darating
na maraming kahulugan po yung Panginoon ay darating. Una, hahatulan niya ang mga masama. Pangalawa, kukunin niya ang mga mananampalataya. Kung kayo'y epektado ng ginagawang masama ng tao, yung mga pag-uusig, sinusunog ang mga simbahan, pinapatay ang mga Kristiyano, inuusig sila sa bahay-bahay ng mga panahong yon. Sabi ni Apostol Paul, darating ang Panginoon. Matatapos ang inyong mga hirap at ang inyong mga dusa. At parurusahan ang mga tao. Ipapahamak ang mga taong hindi nagmahal sa Panginoon. Na pang-apat po at panghuli, bakit tamang mahalin natin si Jesus? Kahit hindi natin siya nakikita. 1 Peter 1:8. 1 Peter 1:8. Bakit tamang mahalin natin si Jesus kahit hindi natin nakikita? Abay, syempre mga kapatid, kapag kamahal natin, minsan hindi naman kinakailangan nakikita mo. Although merong iba, out of sight, out of mind. Sabi nga, out of sight, out of mind. Kayo ba nahihirapan sa tinatawag nating long distance relationship? Pero ngayon, kahit na long distance, nakikita pa rin eh. Pwede nang magkita. Nung una, wala. Nung panahon nila, Bible times. Pagka malayo, hindi kayo magkikita. Pero, ang mga Kristiyano, nung mga panahon yon, sabi rito, na hindi ninyo nakikita ay inyong iniibig. Na bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Bukod sa kanilang mahalang Panginoon, kahit hindi nila nakikita, meron silang kagalakan ng pananampalataya. Biruin niya ng mga Kristiyano, lalo na mga panahon yun na sila inuusig. Na mahirap ang panahon, mahirap ang biyahe, mahirap ang lengguwahe, mahirap ang komunikasyon, mahirap ang information. Madalang pa ang Bible. Hindi po ganito ang mga Biblia nung una. Kinamumuhian pa ng mga leader ng pamahalaan, leader ng mga relihiyon, ang mga Kristiyano nung una. Pero ang sabi ng Bible, ang mga Kristiyano, kahit hindi nakikita ang Panginoon, minamahal nila. At ano yung sabihin ng minamahal? Hindi lang mahalaga sa kanilang puso, kundi yung kalooban ng Panginoon sa gitna ng pag-uusig, ginagawa nila. Sa kabila ng kahirapan, ginagawa nila. Sa kabila ng pag-iisa, ginagawa nila. Sa bingit ng kamatayan, ginagawa nila. Kahit hindi nila nakikita ang Panginoon. Nakapakinig lang sila, na-convert lang sila, tumanggap sila sa Panginoon nang hindi nila nakita si Jesus. Pero yung kanilang pagsunod, daig pa nung ibang maraming nakakita sa Kanya. Dahil kung nakita niyo po sa Juan Kapitulo 6, maraming hindi na nagsusunod sa Kanya. So bakit tamang mahalin natin si Jesus kahit hindi natin siya nakikita? Una, siya ang lumikha sa ating lahat. John 1:1-3, Colossians 1:16, sa John 1:1 hanggang 3. Etong sabi, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yung berbo, naroon na. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Hindi plano lang si Jesus. Kagaya po ng nadidinig natin sa ibang pagtuturo na si Jesus, yung berbo ay plano. At yung plano natupad sa talatang 14. Hindi po plano yung natupad. Yung berbo na pangalan niya ni Jesus, na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, nagkatawang tao. Yan po si Jesus. Siya po ay Diyos na manlilikha, na nagkatawang tao. Kaya tama lamang na mahalin natin si Jesus sapagkat kung wala siya, wala rin tayo, sabi ng Biblia. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya bakit tamang mahalin natin si Jesus? Sapagkat siya ang lumikha sa ating lahat. Lang lahat ng mga bagay. Pangalawa, sa Kanya ang ikinabubuhay nating lahat. 1 Timothy 6:17. Alam niyo po ba lahat ng inyong ini-enjoy ngayon? Sabi dito sa 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak.
All things to enjoy. Mga minamahal, kung nai-enjoy nyo ang inyong bahay, ang inyong kalusugan, ang inyong tinuon ng isip, kung nai-enjoy nyo yung kayo nakakapagsalita, di ba, nai-express natin yung ating salita, nai-enjoy natin ang lumuha, hindi natin minsan maalaman ng taong gaano kalungkot pag walang luha. Di ba? So lahat na enjoy natin, yung nature, yung mga bulaklak, yung mga halaman, yung mga pagkain, ibinigay niyang lahat para ma-enjoy natin. Pag-aasawa, na-enjoy natin. Pagkakaroon ng anak, na-enjoy natin. Yung meron tayong mga magulang, na-enjoy natin. Yung meron tayong kapatid, na-enjoy natin. Meron tayong church, na-enjoy natin. Meron tayong bansa na malaya, na-enjoy natin. Bigay ng Diyos. Sa Kanya, ikinabubuhay natin. Andyan ang araw, andyan ang hangin, andyan ang dagat at ang kabundukan. Lahat ng yan bigay niya. Acts 17:28. Sa Kanya ang ikinabubuhay natin. Bakit tayo buhay pa? 17:28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay, nagsisikilos. Yang design ng ating mga joints, na ibabaluktot natin ang daliri natin, ang siko natin, ang braso natin, ilang joints meron ang ating katawan. Yan, alam ninyong mga nag-aral kayo ng human anatomy. Ilang buto meron ang katawan ng tao. Ano ang nagdudugtong sa mga buto na yan? Bakit nakagagalaw tayo ng ganito kalaya? Lahat ng yan sa Kanya galing. Sa Kanya tayo nangabubuhay, nagsisikilos, at meron tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo naman sa Kanyang lahi. Meron tayong pagkatao. Kaya minsan, kapag ka ang tao malayo sa Diyos, sabi natin pambihira, ano? Masahol pa sa hayop eh. Biruin mo yung ganong ginawa sa kanyang kapwa. Ay, napakalupit ng ginawa. Masahol pa sa hayop. Di ba ganon? Nasasabi natin yon. Ganon yung mga nangyayari kapag hindi ng tao minahal ang Panginoon. Ang tendency natin, pababa ang ating moralidad. Yung ating pagkatao ay walang ipinagkaiba sa hayop. We live, we decide, we choose according to the dictates of our appetites. Ganyan ang hayop. Kung ano yung appetite ng hayop, yun ang sinusunod niya. Ngayon, merong animalistic appetite. Ang tao, hiwalay sa Diyos, ay walang ipinagkaiba sa hayop. Kaya nga ang sabi ni David, I am like a beast before thee. Kagaya lang ako ng isang hayop. Sabi nga ni Job, I am just a worm. Kaya mga kapatid, bakit mamahalin natin ang ating Panginoong Hesus? Siya ang lumikha ng lahat sa ating lahat. Sa Kanya ang ating ikinabubuhay. Pangatlo, siya ang nagmamahal sa atin. John 3:16, minahal niya tayo. Napakadakilang pagmamahal at naipahayag ang gaano kadakilang pagmamahal na ito. Then, siya ang tumutulong sa ating lahat. Ano man ang problema ninyo, hindi lang natin alam minsan, pero siya ang nagpapadala ng tulong, idea, mga makinarya, mga teknolohiya, mga makakaalala sa atin, mga tutuwang sa atin. Siya ang tumutulong sa ating lahat. Ano mang problema, ano mang sakit, ano mang karamdaman, ano mang panganib, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Next, siya ang manunubos nating lahat. Kaya dapat natin siyang mahalin. Siya ang manunubos nating lahat. Nagbayad ng ating mga kasalanan, nagligtas sa atin sa hatol ng impyerno, inako niya yung ating mga karumihan at binayaran niya ng kanyang banal na dugo. Ngayon, malaya na tayo. Kaya tama lamang na mahalin natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, kung si Kristo namatay na para sa iyo, tapos wala kang puso na mahalin siya at sundin at magpailalim sa Kanya, katulad ng sinabi sa banal na kasulatan, may mga taong sabi, ayaw namin na siyang maghari sa amin. Sabi nga ni Paraon, sino ang Panginoon para aking sundin? Pero siya ang ating manunubos, kaya dapat lang natin siyang mahalin.
Next, siya ang naggagantimpala sa atin dito sa lupa at doon sa langit. Gumawa kayo ng mabuti sa kanyang paningin, gagantimpalaan niya kayo. Yung ginawa niyong tama ditong paglilingkod sa lupa, may gantimpala pa sa langit. Hindi lamang dito mag-aani kayo ng mabuti sa kanya. Kaya tama lang mahalin, dahil kapag kami ginawa akong tama, may ibibigay siyang higit pa. Pag may ginawa akong mali, handa siya magpatawad, at yung ginawa kong mali, siya pa ang nagbayad, siya pa ang nagdusa. Abay, ganong uri ng pagmamahal ang dapat kong ibigay sa kanya. Walang gumawa niyang tao sa atin. Walang makagagawa niyan. Pangpito, siya ang magdadala at makakasama natin sa langit ng walang hanggan. Kaya dapat natin siyang mahalin. Kayong mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya, hindi tayo madadala ng ating mga trabaho, ng ating kumpanya, ng ating mga employer sa langit. Tama ba yun? Say amen? Walang magdadala sa inyo sa langit. Hindi tayo kayang dalahin ng pera, ng impluensya, ng barkada sa langit. Si Jesus. Kaya sa huling tunog ng trumpeta, sa alapaap, sisigaw ang mga arkanghel, come up, isang kisap mata, kukunin ng mga mananampalataya, dadalhin tayo at isasama sa langit magpakailan-kailanman at hindi na magkakahiwalay ang Panginoon at ang mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa unang Tesalonica, talatang 18, mangag-aliwan kayo ng mga salitang ito. Ito ang isang ating kaaliwan. Now, tingnan niyo po ang pagkakaiba ng Panginoon at saka ng mga Kristiyano. Tingnan niyo ha, ano ang kaibahan ni Kristo sa mga Kristiyano? Basahin po natin, Lucas 9:51 hanggang 56. Ano ang kaibahan ni Kristo sa mga Kristiyano? Kasama niya mga Kristiyano, kasama niya ang kanyang mga alagad. Talatang 51, tignan po ninyo. May kaibahan tayo sa ating Panginoon. At nangyari nang nalalapit na ang mga karawan na siya'y tatanggapin sa itaas. Pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. Pupunta siya sa Cross of Calvary. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha. At nagsiyaon sila. At nagsiparoon sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. At hindi nila, yung mga Samaritano, hindi po siya tinanggap sapagkat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Ba, nagalit yung mga Kristiyano. Datapat lumingon siya at sila'y pinagwikaan. At sila'y nagsiparoon sa ibang nayon. At paglakad niya sa daan, tama ba yon? 56. May kulang sa Tagalog. Pakilagay mo sa English. Yan lang ba nakalagay sa 56? Yan. Sa English, mas mahaba. Sa King James Bible. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Anong sabi ng mga Kristiyano? Panginoon, abay pinagpakitaan kayo ng hindi maganda. Hindi kayo binastos kayo, Lord. Ano gusto mo, Panginoon? Ano? Magpapababa na kami ng apoy mula sa langit, Lord. Bigyan mo kami ng go signal. Talagang pupugnawin namin itong mga taga Samaria na to. Anong sabi ng Panginoon? Verse 55. Tingnan natin, 55. Anong sabi ni Jesus? But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. Hindi naintindihan anong attitude meron kayo. Kaya sabi niya sa 56, For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Yan ang kaibahan. Pagka ang Kristiyano, tayong mga tao, nagalit na. Pag tayo nagalit na, sa galit natin, hindi natin minsan mapigilan umalis sa pagiging Kristiyano. Umiiral yung pagiging tao. At yung galit ng tao ay willing siyang gumawa ng ikawawasak ng kapwa-tao. Sabi ni Jesus, hindi niyo alam kung anong spirit meron kayo. Hindi ako naparito para manira ng buhay ng iba. Ako'y naparito para magligtas.
Tingnan niyo po, kahit mga Kristiyano, mga kapatid, mga alagad na malalapit, closer sa Panginoon, they are the ones closest to God. John, James, and John. Mga leader po ito. Pero yung spirit nila, yung attitude na pag umiral na yung pagiging tao, handa silang malakit, handa silang manira. Pero sabi ng Panginoon, sinaway niya itong mga Kristiyanong ito. Kaya mga kapatid, isa pong babantayan natin, kung mamahalin natin ang ating Panginoon, hindi magiging ganito ang ating spirit. Salamat na lamang, hindi yon ang paraan ng kaligtasan. Dahil kung yon ang kaligtasan ay nawawala ang kaligtasan ni James and John. Kung ang kaligtasan nawala ang kaligtasan. Mabuti na lamang, talagang karapat dapat mahalin ng Panginoon. Kahit tayo marurupok, mga Kristiyano tayo, mga anak na tayo ng Diyos, nagkakamali pa tayo. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Say amen? Mapakamaunawain niya. Kilala niya tayo. Huling talata po, 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Ito po ang isang pagpapasalamat natin. Sabi po rito, gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Ito daw po yung tatak. Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. Kilala niya kayo. Kayo'y sa Kanya. Ang mga taga-Korinto ay sa Kanya. Ang mga taga-Pilipos ay Kanya. Kaya ang sabi niya, kung merong hindi magmamahal sa Panginoon, kilala din niya ng Panginoon. Pero kilala niya, sabi niya, kung sino yung talagang akin. Nevertheless, the foundation of God is standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ. Ang sino mang tinatawag sa pangalan ni Kristo o tinatawag na Kristiyano o sumasambitla ng pangalan ng Panginoon ay magsilayo sa kasamaan. Kung mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, magagawa natin ang Kanyang mabuting kalooban, hindi tayo matatakot. Pero magmahal sa Panginoon, may level, mga kapatid. Kaya wag po kayong maiinip sa isa't isa. Kung makakita po kayo ng Kristiyanong mahina, yung ginagawa nyo, hindi niya magawa, wait for them. Maring malago ka, hindi pa siya ganun kalago. Huwag kayong maiinip. Pagka nakita yung kaya mo kaagad magdamit ng maayos, yung iba hindi, huwag kang mainip. Yun ang level niya. Dadating tayo doon. Antayin lang natin. Be patient. Ang Panginoon nga patient eh. So let us be like Him. Wait. Pairalin natin yung pangunawa, pagmamahal, pag-support. Bukas makalawa lalago din yan. Kagaya din naman natin. Kaya tayo, aminado tayo, may mga paglago pa tayong kailangan, di po ba? Amen? May kailangan pa tayong paglago. Kahit tayo ako 58 anyos, hindi ibig sabihin, tapos na ako sa paglago. Marami po akong dapat i-overcome. No, mas mai-enjoy ako ni Sister Donna pag yung mga ugali kong hindi ayos, na-overcome ko, lumago ako. Mas mai-enjoy niya ako. Mas mai-enjoy ako ng aking mga anak. Pagka yung mga ugali ko na hindi pa perfect, ay na-overcome ko pong unti-unti yung iba, mas mai-enjoy ako ng aking mga anak. Kaya tignan niyo po, mas nai-enjoy natin kahapon, may pinanood po ako na inilibing. Si Brother Opilas, yung pong tatay. At andun ang mga patotoo ng lagi ko na didinig na ang tatay nila ay ganito, soul winner, mabait, ganyan, lahat. Alam niyo po, yung nakikita nila sa kanilang lolo, sa kanilang tatay, sa inyong lolo, sa inyong tatay, yung nakikita nyo na magaganda sa kanila, na humahanga kayo, natutuwa kayo, nabibless kayo, nagpapasalamat kayo na siya ang inyong tatay, siya ang inyong lolo, siya ang inyong nanay. Yung mga nakikita nyo yun, dahil sila lumago, para ding pagluluto, di ba? Pagka kayo mga anak hindi pa marunong magluto at ang mga magulang nyo magagaling magluto, natutunan nila yon. Hindi naman sila ipinanganak na alam nila yun eh. They learn. Lumago dun sila. Pag nakita nyo, ang tatay nyo marunong gumawa ng sasakyan, hindi yun bunga ng sila inborn yun. Natutunan nila yon. Lumago sila sa area na yon. Pag nakita nyo, ang magulang nyo marunong tumugtog ng mga musical instrument, hindi yun inborn. Yun ay kanilang natutunan din habang sila nag-aaral, habang lumalaki.
So kung lahat ng iba't ibang kakayanan ng inyong mga magulang, mga anak, nai-enjoy nyo yung kanilang skill sa paghahanap buhay, skill sa pag-aaruga ng tahanan, kalinisan, kaayusan, ano man po yan, pagmamaneho, lahat ng skill, yan ay kinalaguan nila. Kayo, on the way kayo. To follow kayo mga kabataan. Kaya appreciate natin yung ating mga magulang. Hindi ko marami na silang alam at marami silang skill, nasa kanila lang lahat yung skill. Kaya kung meron kayong discontentment, mga kapatid, sa inyong magulang, na hinahanap kayo sa magulang nyo at kinukumpara nyo, sana yung tatay ko katulad niya. Sana siya na lang naging tatay ko. Oh, mali yun. Naging isipan ko yan, okay, bata. Sana hindi na lang siya naging tatay ko, sana yun na lang naging tatay namin. Kasi kita ko kung paano mag-aruga ng anak eh. Paano makipagkaibigan sa anak. O kasi may mga tatay na hindi friendly sa anak. Hindi niya binabarkada yung mga anak niya. Hindi sila nag-uusap, hindi sila nag-fellowship. Pagdating sa bahay, diretso sa panonood ng TV, panonood ng basketball, panonood ng boxing. Hindi na alam kung ano nangyayari sa buhay ng mga anak. Pagka ganun po ang tatay, may pagkukulang yung tatay. Pero hindi nangangahulugan na yung tatay na yon, mali na naging tatay ko. Hindi po yun totoo. Yung tatay ko, nakita ko lang na kinakailangan niya ang paglago. Kinakailangan niya. Kaya ang aking panalangin, Lord, nawa, meron taong makasama ang tatay ko, maka-influensya sa kanya na matutunan niya kung ano pa yung pwede niyang matutunan bilang isang ama, bilang isang driver, bilang isang trabahador, bilang isang asawa. May mga discontentment tayo eh. Halimbawa po ako, ang hanap ko sa aking asawa, magaling mag-file. Ang nanay ko magaling mag-file kasi. Kompleto sa mga file yan. Kaya kahit mga file na ng kanyang mga anak, kanyang mga apo, siya kompleto ng files. Minsan kami pa naghahanap ng mga files namin. Pero siya kompleto. Yung mga preaching, may mga kompleto siyang files. Ganyan, ano? Ngayon ako, hahanapin ko yung sa aking asawa. Sana ang asawa ko, magaling ding mag-files. Nag-file ng mga documents, mga papers. Kung hindi siya magaling doon, isa yon sa aking hinahanap. Pero, ano naman ang meron siya na higit sa hinahanap kong yon? Kahit wala yon, okay lang. Halimbawa lang ha, bagamat yan po yung nagpapile, ang aking misis. Pero, hindi ibig sabihin, magiging major sa akin yung gusto ko na hinahanap ko na wala sa kanya. Hindi po ganun dapat sa mag-asawa. Kaya ang pwede kong gawin, kung nakikita ko siyang, kasi siyempre, kumbaga sa kakayanan, parang daliri. Hindi pantay-pantay ang kakayanan. Para din sa estudyante sa academy. Ang goal, pagka nag-aaral ng mga estudyante, dapat may balance. Ibig sabihin yung number ng pace ng kanyang math, number ng pace ng kanyang science, number ng pace ng learning niya sa social studies, number ng learning niya sa ganito. Dapat pare-pareho na ganito ang number, pantay-pantay. Kaya lamang, may mga nangyayari sa mga bata, palibhasa yung iba dyan, they hate math. So hindi nila gagawin yung math. They love science. Gawa sila ng gawa dun sa science. Gawa sila ng gawa. Ang science nila, pace number ang taas. Yung math nila naiiwan. So anong gagawin ng supervisor? Ang gagawin ng supervisor, i-slow down siya sa science, ipatatrabaho sa kanya yung math para humabol yung math niya. Para malakas siya sa pareho. Ganyan din ang Diyos. Nakikita niya minsan tayo, magaling tayo magluto, kaya puro focus natin pagluluto. Magaling ka magtanim, focus mo pagtatanim. Magaling ka maghanap buhay, focus mo puro hanap buhay. Teka muna, baka nababayaan mo yung pagiging malambing sa asawa, pagiging malambing sa anak, kumbaga ganon. Kung ano man yung napapabayaan natin. So ang Diyos magbibigay sa atin ng mga situation sa buhay. May makakarating sa ating mga mensahe.
At yun ay pagkakataon natin, hindi para magalit, kundi para masalamin natin, oops, may nakakalimutan nga ako. Baka puro ako math, puro ako science. Nakalimutan ko yung aking social studies. Parang ganun ba? Ganyan din po ang buhay, mga kapatid. Kaya sa iba't ibang aspeto ng buhay, binibigyan tayo ng problem. Minsan ipinakikita sa atin ang problem, hindi dahil yung problem, ang problem. Kundi, ang chinecheck pala ng Panginoon sa atin, pag nakakita ka ng ganyang problem, paano mo haharapin? Kapag hindi ka nagbago ng pagharap sa iyong problem, you cannot help solve the problem. You will add to the problem. Problem na nga yun. Hindi ka pa marunong magdala at humarap sa problema ang nakikita mo. Mali pa yung pagharap mo. Yung hindi mo na nalutas, nagdagdag ka pa ng problem. Dalawa na kayong problem. Kaya minsan, hindi ang pagkakita ng problem because of the problem for me to solve. But because God is teaching me how to face that kind of problem or situation so that I might become victorious. Then later on, God will deal to that problem. Hindi pala ang dinidil ng Panginoon yung problem. Ako pala ang dinidil ng Diyos. Ako pala ang kanyang tinuturuan. Kaya hindi po kapag nakakita tayo ng problem o ng pagkukulang ng ating kapwa o ng ating kasambahay, ang agad idinidil sila. Minsan, kaya pa ulit-ulit yon, ang tinuturuan pala ng Panginoon na maging godly ay ako. Paano ko i-handle in a Christ-like way? Kapag kamahal natin ang Panginoon, kahit makakita kayo pa ulit-ulit ng mga kakulangan, it will do for you a favor. No? Because you are learning and you can exercise your Christ-like spirit and God will deal both me and my problem in due time. So mga kapatid, mahalin niyo ang Panginoon at sa mga tao po na hindi magmamahal sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, let them be. It's a choice. Kaya piliin nating mahalin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? So Christ Baptist Church, kapag ka itataas ng pangalan ng Panginoon, piliin natin. Kapag ka itataguyod, mahalaga sa Panginoon, piliin natin. Ibigay natin yung ating best. Because loving Christ is never wrong. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Purihin ka sapagkat kami po'y pinalalahanan mo sa mundong ito. Kung matutunan naming mahalin ka at magsilago kami sa pagmamahal sa iyo, then wala kaming katatakutan. Dahil kahit ang aming buhay, handa naming ialay. At gaano man namin minamahal, ang sino man, o ang anuman, o ang alinman, gaano man namin ito minamahal, at talagang pinakamamahal, mahal namin, still, mas mahal namin ang Panginoon. Kapag ang dalawang ito ay nagkaroon ng conflict, we will prioritize the Lord. Kapag meron dito kaming dapat bitawan, we will take hold of the Lord. Kung merong higit kaming itataas, we will put first the Lord. Ikaw po, Panginoon, nakakakilala sa amin. Kilala mo na kami ay sa inyo. Kaya kami po'y tinuturuan mo, hinuhubog mo upang mahalin ka ng mahalin. Dahil sa pagmamahal sa inyo, hindi kami magiging partaker ng kasalanan ng iba. Lalayuan namin ang mga kasalanan, lalayuan namin ang hindi mo gusto, pagtitibayan namin ang mga nakalulugod sa inyo. Magiging napakaganda po ng kalagayan ng simbahan, ng tahanan, saan man kami pumaroon. At patuloy kaming lalago at magiging malalakas ang loob na gawin ang tama sa iyong paningin. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. At lalo niyo po kaming palaguin sa pag-ibig po sa iyo. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Tayo po tumayong lahat at tayo po ay umawit. Mga kapatid, awitan natin ang ating minamahal na Panginoon. Siya naman po'y minahal natin. Kaya ito po ang nagpapanatili sa ating lahat sa gitna ng pandemya. Bagamat tayo ay nag-iingat,
tayo'y natatakot, pero ibig nating magawa ang kalooban niya dahil yan ang magmahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Awitin po natin ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos. With all my heart, Yeah. love you, Lord. Yes, with all my heart, I want to love you, Lord. With all my heart. Amen. Meron pong isang lugar na tahimik. Pwede tayong sumamba, pahayag ang ating pagmamahal sa Kanya. At ito po ang lugar na tayo po narito para sambahin Siya. Let's sing. In this quiet place with you, I bow before your throne. Amen. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you and lay them down. Oh, my heart! With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. On the second stanza na. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to see your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord. Cultivated. Live my Sing it out from your heart. each day to know you more. All that is in Walang matirang bahagi ng ating katawan, yours complete. bahagi ng ating kalooban I serve na hindi magmamahal at hindi ipaglilingkod all my sa ating Panginoon. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only. With all my heart. As head bowed and eyes closed po, mga kapatid, habang nakatungo at nakapikit po. Never mind kung ano ang ginagawa ng iba. Focus on God's will for your life. Don't compare. Do not be intimidated sa pag-unlad ng iba, sa husay ng iba, sa bilis ng iba, sa tagumpay ng iba. Don't be intimidated. Just focus on loving your God, doing His will for your life. Hayaan mong lumago ka sa pag-ibig sa Kanya. Dahil habang lumalago ka sa pag-ibig sa Diyos, lumalago ka sa pagkakilala, lumalago ka sa kaalaman, lumalago ka sa paglilingkod, lumalago sa iyong kakayahan. Walang hihigit sa nalugod mo ang Diyos. Higit pa ito sa nahigitan natin ang ating kapwa. Kung nahigitan natin ang ating kapwa pero hindi nalugod ang Diyos sa atin, dahil wrong ang ating motive, wrong ang ating motivation, wrong ang ating purpose, then it's useless. We satisfy ourselves, but God was not pleased. Kaya mga kapatid, focus kayo sa relasyon ng mag-asawa. Tignan ninyo, mag-usap kayo.
Mangarap kayo ano ang gusto nyo sa inyong relasyon. I-express ninyo, magkwentuhan kayo, mga kapatid. Ano yung likes and dislikes ninyo na nangyayari, na naobserbahan ninyo? Of course, walang mag-asawa na perfect. Walang mag-anak na perfect. Maganda yung nag-uusap ang mag-ama, ang mag-ina, ang mag-anak, ang magbiyanan. Maganda na i-express natin. At tayo sama-samang lumago na walang maiwan sa ating pamilya na hindi nag-grow sa pagmamahal sa Panginoon. Nawa lahat makita natin ang miyembro ng ating pamilya may kusang pagbabasa ng salita ng Diyos. May kusa siyang prayer time. May kusa siyang devotion life. May kusa siyang love, pagmamahal sa church life na hindi niya ipinagpapalit. Pagka tayo may sakit, napipilitan tayong pumunta sa ospital. Napipilitan tayong pumunta sa doktor. How about the church? Kinakailangan pa ba tayong maghihingalo para sabihin natin, Lord, lalapit ako sa iyo, gusto kitang paglingkuran. Mga minamahal, piliin nyo ang inyong Diyos. Piliin nyo sino ang inyong pakikinggan sa buhay nyo. Piliin ninyo sino ang makikita sa inyo. Kung makikita rin lang sa atin ang sarili natin at hindi ang nagre-reflect ay ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Kung ang kaunting katatakutan tayo'y natatakot, mga minamahal, we are not yet perfect in love for our God. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Habang tumatagal ang panahon na kayo ay maging mga mananampalataya, lumalago kayo sa pag-ibig sa Diyos. Lumalago ako sa pag-ibig sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Mga mananampalataya, make it a commitment. Lord, I will pray that I will grow in knowing you more and in loving you more and in serving you more. Hangarin po natin ito, mga kapatid. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito, O Diyos, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Awitin po natin yung To God be the glory, great things He had done. To God be the glory. Awitin natin. To God Be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. His life hath atonement for sin, and all men alike made that all made. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear His voice. Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. Upon let's go back who truly believes that moment from Jesus, the heart is free. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He has done.
greater than the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Siya po naman ang ating pag-aalayan ngayon. Brother Bonnie, alip po kayo. Pangunahan niyo po tayo sa pagpapasalamat sa ating mga kaloob sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pagpapala, pag-iingat po sa amin sa mga nagdaang araw. Ikaw po ang patuloy naming sampalatayanan at patuloy naming alayan ng aming buhay, lalo na po Lord, ang mga blessing na nanggaling po sa iyo. Sa aming pong pananambahan ngayon ay ito po'y buong puso naming ibabalik. Hindi po ito bayad o hindi suhol. Yes, ito po'y kusang loob po namin dala ng aming pananampalataya. Amen. Kaya Lord, basbasan niyo po ang halagang lilikom upang patuloy na magamit sa pangangailangan ng aming iglesia. Yes, ang lahat na ito ay aming nilalapit at ipinapanalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay na po. Pwede pakipause niyo muna uli yan. Sige.
So mga kapatid, please pray and prepare sa atin pong gagawing tribute offering because we are going to do this parang, ano po ito parang last blow, last portion, kumbaga sa boxing, last 2 minutes, basketball pala yon. Last round, ayan, meron tayong last round, meron tayong last 2 years, kinakailangan dito sa last round, pinanonood ko yung laban ni Manny Pacquiao at saka ni De La Hoya. O kaya yung laban ni Pacquiao at saka ni Marquez. Marquez ba yun? Yung 3 beses niyang nilabanan? Si Marquez ba yun? Talagang bakbakan, talagang palitan ng suntok na ganyan. Ano? Parang nanggigigil. Sige na, pamagsakin mo na! Parang ganun eh. Pag pinanonood mo. So ganyan din po ito ngayon. Very exciting part. No, ito po yung mainitan na laban na ibigay na po natin yung ating buong kaya. At napatunayan natin na ang gusto ng Panginoon talagang paraan para mabili natin ito ay hindi mabilis na pera. Ang gusto ng Panginoon manggaling sa ating mga kusa, sa ating mga pagmamahal, sa ating mga sacrifices, sa ating mga pagpapasan. Mas inibig ng Panginoon, mas niloob niya nang maging paraan natin ay yung tayo ang nakakadama na binalikat talaga natin. Ginamit natin yung faith, hindi mabilis na pera. Bagamat yun po ay magandang ating hinahangad, pero ito po ang kalooban ng Diyos. Kaya meron po tayong last 2 years, 2021, 2022, hanggang 2022 po tayo. Kaya ito pong year na to, bago matapos ang taon, let's pray for our commitment. No? At magtuturo po ako ng tribute offering bago natin yung gawin para at least, alam natin yung ating gagawin. So you pray na i-bless kayo ng Panginoon at do your best. Ngayon pa lang, you pray na. Okay po, so mamaya po ang atin pong panambahan ay 2:00. Tayo po tumayong lahat at tayo po magwawakas sa panalangin. Meron bang any other reminder? Kung meron po kayong gustong i-remind, pakisama sa prayer, Pastor Laureta. Oh, excuse me, pakiupo po sandali. Sandali lang, 2 minutes. Naalala ko si Pastor Laureta. Si Pastor Laureta po, ang ating pastor.